Yan. Kailangan mabuhay talaga. Ayos naman pala eh. Papantayin niya na po kasi ito. Eh, duhat ko, sayang yan. Aliwalas lalo tayo dito. Wow, isang magandang buhay mga ka-farmer. Siguro naman matitigil ng mga sunog-sunog ngayon dahil ito na nga ang sinasabi ko. Mayat maya na po umuulan. Hindi pa tag-ulan pero kagabi ang lakas po ng ulan at ang kulog, grabe. So ayan, buti na lang natapos na po tayo. Almost done yung ating anong bulaklak ito. Ang daming bulaklak na nalalaglag. Bulaklak ng ano yan. Oh, yung mga nagliparan na yan. Mapagtanim-tanim na tayo. May mga sili na tayo. So siling, alang si Kongkong day off po ngayon. Ayan, kahapon nakapagtanim siya ng mga sili dyan. Inulan naman, so napakaganda. Tapos tayo naman po ay magpapatuloy. Patapos na po tayo. Sana matapos na ngayong week na to. Wala na, hindi na makababa yung loader dito. Ano na yan, finishing touches na po talaga tayo. So ang gagana na ngayon is yung excavator. At dadalhin na natin sa ito, dadalhin niya po dito daw. Ayusin niya to ng mga pantay ng konti dito. Ayan, gaya niyan. So tingnan natin. Wala na, hindi na makakababa. Hindi na po, takot na tayo para yung ito. Oo. Yung ito, malalagyan pa kaya ng ano yan? Maayos kaya natin na yung ano ba? Oo, yung ha? Sa bako? Oo, na Taas pa? O, taas pa, tapos lalagyan natin ng pundasyonan. Kaya yan? Palibot? Bukay boss? Oo, yung pundasyonan lang ng ano. Pwede ba? Para hindi na kami mag-ukay, mas matagal mag-ukay eh. Tapos ito itong linyang ito. Kasi lalagyan ko ng ano to, ganun, retaining wall. Diretso din ba? Oo, diretso din pag ganun. Tapos yung kanal. So yun na lang po halos pa lang gagawin natin. Oo, sige. Para gumanda-ganda naman yung ating paligid. Tal na, andito na rin naman. Ayusin na natin. Grabe na naman po ang ulan kanina, kagabi. Mukhang ayan ito na po yung tapos ito na yung magiging parang ano natin. Unti-untiin natin to. Sabi ko nga kay Bebe, kung mapapalakas natin yung lechon, yung business lumakas, kahit magdoble lang, unti-unti po makakapagpagawa kami. So yun ang challenge on my part na rin, kasi ako mostly ang nag-iisip din po sa pagdating sa mga diskarte din na kung paano mapapalakas. Kagaya nga sabi ko kahapon, anong isang araw ba yun, sabi ko, pinupush ko sila, kayo yung mag-invite tayo ng magpo-promote. Kasi ako sa idea okay, pero yung mag-execute kagaya ng mga paggagawa ng mga video, ako pinipilit ko lang po talaga. Pero sila yung mga magagaling eh. Kaya lang kalipas na yung 2 linggo, wala na namang nangyayari. Kaya pinupush ko sila, sabi ko mag-invite muna tayo ng sa Facebook po, kasi mas marami po kasing Facebook vloggers na alam nyo na. So mas marami pong nare-reach na mga tao, mga food vloggers talaga. So kami naman, sabi ko nga kahapon, kailangan lang naman natin maipaalam eh. Hindi naman natin pinagyayabang na parang ganyan, di ba? Sa amin lang maipaalam na meron pala ditong nagre-retail ng lechon na may kubo na pwede nating, alam mo na, yung
pwede tayong na kumain, na farm ang setup. So yung ganun, at masarap yung lechon. Hindi naman natin ano yan, hindi natin yan tawag dito, hindi natin yan, kumaga pinagmamalaki natin yan mga ka-farmer. So ayun, nadidistract ako doon sa kalapati. Kala ko yung aking kalapati na matagal nang nawawala, ako baka bumalik. So ayan, kaya sabi ko, mapalakas lang natin. Kaya naman, paunti-unti ay raos. So ayun po mga ka-farmer, ano, parang ito yung abuhin na bagay, hindi naman siguro ano, hindi, red bar. So ayun, mapalakas lang natin. Yan sabi ko, mapalakas lang natin yung lechon at konting diskarte, unti-unti makakapagpagawa tayo, step by step. Kailangan din natin ng manpower na mga boys busy din po sa mga ano nila mga roaming around. Halaman, si Kongkong medyo busy na rin po sa paghahalaman din. Bagay, pwede naman pabayaan muna yung mga halaman, focus muna sa construction. Yan na lang natin. Basta pangarap na old house naman to mga farmer. Dream old house, diba? May dream house, ito naman dream old house daw. Si Papa yan pala nakagawa na din. Sabi niya may mga vegan tiles na magagamit, may mga ano, so kailangan lang natin ng perspective daw. So ayun po, sana ano natin. So ito, mapupuno ng damo to. Sa bagay, mabilis lang naman mag-spray, diba? Ang sakit ng lalamunan ko kagabi ay kaninang umaga, grabe, hindi ako makalunok. So nahawa ko kay Rowan, sipon siya sakit na lalamunan ko. Ano na tayo alas 3, 13, 14, 15, 16, 17 hours no food. Ayan, meron po akong malaking ano doon na isda na naman na ubos-ubusin natin yung mga isda. Inilabas na, si sweet and sour ko. Tapos yung salay-salay, meron pa po atang salay-salay din doon, nakita ko, labas na yan kako. Kailangan namin ay lumpia, panglumpia, makahanap ng mura-murang panglumpia mga ka-farmer, kasi malakas po yung lumpiang isda. Nung Sunday naubusan nga si ka-farmer Ben Yamat, yung pa naman sabi niya ang inaano ko, yun daw ang unang tinanong kay Bebe, sakto yung 4 na kilo naubos po nung halos nung Sabado. So sabi ko, wow, ano talaga, malakas. Ayan po mga ka-farmer ang ano, kailangan gawin natin siguro marami-rami na. Yan, ano kaya ang problema nito? Yan, umuulan na, giginhawa na itong ating lychee. So yan po ang gagawin, ayusin muna ito. Maganda na din para iwas ano, no, kagaya noon. At least kahit papaano nabuhay yung mga lumang ano na ilang years na rin ba, ng 2010, no? So mga 15 years na rin po na medyo bumaba na yung mga gilid. So nabuhay uli, parang nabago, pati yun doon, ang ganda. So ayun, yun ang goal natin ngayon. Yung sinasabi ko, sayang yung mga anong to, kaya nakuha. Yun lang talaga disadvantage. So ayun, ito, papaayos natin yan, papataasan. Tapos palalagyan natin ng pwedeng pag-asintahan, paikot. Baka unahin na muna natin ito siguro. Kung may makukuha tayong mga tao na simultaneous ang trabaho, pwede din para mas mabilis. Tapos ayun, ito, retaining wall, naayos na yan. Yan na lang natin itong swimming pool. Hindi ko alam kung si Papa yan kaya pero sabi niya nakagawa na kami ilang beses. Siya po yung foreman doon, kaya alam niya. Kaya lang ngayon syempre yung mga filtration, yung ano, yung mga abang, so medyo ano yan, crucial. Pero kung pagbibuild lang naman po, kayang-kaya po ni Papa yan. Kayang-kaya niya.
yung ginagawa nila. Ayan, langis. So sana maayos po ng mabilis. Anong araw na ba ngayon? So yun lang naman, bubuhayin yung kanal. Yung kanal pala aasintahan din. Pero ayan, puntahan muna natin mga ka-farmer. Kasi si kuya, sabi niya, Gel, total para ka nang gumagawa ng subdivision dyan. Yung kanal sa may Kinarambo, sabi niya, pagawa mo na. Yung doon, pabako mo na din. Para magkaroon ka na din ng yung linya, ano din sa may Lipote. Mga ka-farmer, ayan. Sinabi niya na ayusin pa, ayos mo na din yung kanal para magkaroon na din ng kanal. Tama nga naman, para diretso na papunta dito. Pag umuulan, para yung tubig diretso na sa pond. Yan po yung inaano niya, concern niya. Inuulan po yung ating bulaklak ng mangga. Baka hindi din magtuloy yung mga bulaklak ng kay Lola. Ayun. Ito si Erwin, ayan, tumataas na. Ayun na, nag-ano na siya, yun na maganda. Buhay na uli yung mga sampasampalukan. Ayan na, so tuloy-tuloy na po yan. Kailangan niya lang lumakas. Double rootstock. Ayun lang, paano natin bubuhayan ang kanal dito? May Lipote pala ako, patay, tatamaan. Pwede naman hanggang dito lang. Ito yung Lipote natin na natamaan na ng ano, wala pa pong bulaklak yan. Kinukumusta ni Ate Silvia, naalala ko bigla. So wala pa pong bulaklak yan. Para kasing galing siya sa puno, hindi siya grafted. So medyo matatagalan pa yan. Kalimutan na lang muna natin, hayaan na lang natin muna yan. Ito nga hindi gumanda, oh. Nadi-deprive sa tubig ito, hindi naaabot. Ito naaabot pa, pero ito hindi na pagkatag-init. Ayan. So yung kanal dito daw, pero siguro kahit hindi na natin ipabako, kaya naman ng ukayin, di ba? Medyo mababa kasi itong part na to eh. Ang gulo na ng politika mga farmer sa Pilipinas. Grabe, pera talaga pinag-aawayan nila, no? Grabe. Money talks and bullshit walks, sabi ng amo ko. Napid na eleksyon. Ngayon maya may mga nakapost sa Facebook, patayan, siraan. Late ata ang bulaklak nito. Ala, uy, ngayon ka lang ng bulaklak. Baka may segundang pamulaklak pa yun, ah. Di naman siguro, ah, kasi nalalaglag na po yung mga puno. So ayan, ito na. Ay, yung mga puno, yung mga bunga, naglalaglagan na yung mga bunga doon. Bakit siya nagbubulaklak pa lang? So late siya, ah. Kaya lang, di naman masarap. So ito, anong gagawin niya? Ito, giant tuha to. Additional tayo. Antay lang tayo ng mga 2 to 3 years siguro ito. Gagawin daanan. Yun lang, kayanin kaya. Problema pa tayo, ah.
pwesto niya na ng maigi yung parang magiging isla dyan, para ikukulong na lang namin yung lupa para hindi na mahirapan niya yung magtatrabaho. Mag-aasinta na lang. Uy, yan na, balikan natin. May nalaglag na naman ng mabolo Ayan, Ate Mer. Ay nako, ayan mga ka-farmer, medyo iba na talaga ang panahon ngayon. Alam nyo, lagi na pong maulap. So pag Mayo talaga medyo bagay, okay na rin, malamig na po, hindi na ganun kainit. So ayun, tapos na rin naman tayo sa ating mga project dito. Ano bang ginagawa niya dito? Tinatambakan nata ito Ito na ba dinadala? Mahihirapan sila. Ayusin sana to kaya lang mukhang may lechon pala tayong order ngayon. Yan, mga kalamansi, kung palitan na lang yan, at least ayos tayo. Naayos na yung kanal. Ayun na po yung kanal inaano na. Kailangan kasi mabuhay walang lalabasan yung tubig kina Rambo pagka hindi po yan naayos. At least kung dito bababa na, patakbo na po dyan sa sa baba. Marami tayong pang tinola dumami na naman. May mga napisang sisiw. Yun, talaga haba din Yan ito kailangan kong kanal. Yan, kailangan mabuhay talaga. Ayos naman pala tao ang gumawa niya, nako po, lalong mas matagal. Mahirap nga lang talaga tingnan nyo ang ayos niya medyo mahirap mahirap ang posisyon. Dito pa lang panalo na tayo sa magiging garahe okay na tayo. Laman lang ako natikman sa Karamay, naghulugan na, pero may bulaklak na naman po siya. Yan, dami na naman bulaklak wala akong natikman Ayun, mayroon pang isa. Maganda yung ulan hapon. At least kung lumakas man ang ulan, ayan daanan na po yung ating tubig. Kahapon bumaba ako doon sa paglalagyan ng pool. Okay naman, malalim naman na.
Pero pwede pa natin yan na talagang gusto mong ayusin pa, di ba? At least nakaporma na. Mahirap yung papahukayan mo pa uli, di ba? So at least naka-ready na po yung may position na. Laki din ang kinain pala ng area, no? Tingnan, isipin nyo parang kailan lang, di ba? Natambakan din. Ay, taas pa rin talaga, oh. Tingnan nyo yung taas pa rin. Pero importante, wag na tayo maabot ng tubig dito, di ba? Iniisip ni na Papa yan, paano pag umapaw yung ilog? Sabi ko, Papa yan, very rare naman yan. Tsaka hindi naman lalabas pa rin at lalabas pa rin yung tubig eh. So wala tayong ano dyan alalahanin. Mataas yung area eh, mataas yung, pag umapaw po yung ilog, lahat tapo na doon sa kabila. Sana doon na sa palayan ang tapo niyan. Ayan, oh, lalim. Tapos ayun yung pool, kalahati. So siguro may mga, ang lalim nitong dito sa taas, bandang mga siguro hanggang pusod ko. So mga less than a meter, mga 1 meter siguro din, sabihin mo na 1 yard, mga ganon. Pwede na. Tapos itong swimming pool, yun na nga ang sabi ko kay Papayam din. Papayam ka ako, medyo linakihan ko na para at least mas mabilis ka akong magtabon ng tubig kaysa sa maghukay. Kasi syempre popormahan pa yan, liliit pa po ito, popormahan pa yan, di ba? So yung mga ano space, talagyan pa ng lupa yon. Yan, finishing touches na po tayo mga ka-farmer. At ayun yung ano, mukhang hindi na ata maayos ni Renzo. Tingin ko hanggang dito na lang yan. Ito, konti pa, may madadala pang lupa dito. Ayan, tapos yun doon. Oh. Ayan, okay na. Inspire. So ayun, sarap ng init. Hindi gaanong ramdam, hindi kagaya nung nakaraan na grabe ang init. Sana magmadisgrasya yung mga papaya dyan, pati yung ating duhat ang dadaanan, hindi na makaakyat dito, taas pa rin, no? Hanggang dibdib ko pa yan. Hirap na, no? Tapos na eh, wala nang masyadong dadaanan. Ayan, taas pa rin dito. Disgrasya yung duhat,
Papantayin niya to. Kung maiwasan, kaya bang iwasan? Ha? Kung kaya mong iwasan mo. Sayang din eh. Bayabas. Papantayin niya na po kasi to. Eh, yung duhat ko, sayang yan. Ito, mga Madre de Agua lang naman. Ito, pinatatanggal ko na yung mga puno na yan. Yan, oh, wala na din naman. Para tatanim tayo ng bago. Hindi naman na magagalaw yung naduhat na yan. Kalibel niya na rin naman eh. Iwasan na lang yan. Ito patay na nga eh, oh. Yan po ang problema sa alateris. Ang alateris hindi po pang matagalan. Alam nyo na, mabilis lang po yan. Mabilis lang po yan na ano. Kabahan, duhat. Hindi kayo madidisgrasya. Giant duhat pa naman yan. Ilan sa isa? Yung isang taon na rin yan nakatanim. Kaya sayang yung panahon. Save tayo na isang taon. Ito lang naman ang papatayin niya. Yung mga kalamansi siguro, baka kung mamatay, okay lang naman. Ang ano lang naman dyan, ang malaking tanong is saan pa kukuha ng lupa? Diba? Saan pa tayo kukuha ng lupa? Liwalas lalo tayo dito, pero for the meantime lang naman pwede din naman tayo magtanim ng mga African talisay dito sa may bandang ano, para medyo may ganda din ng kaunti, hindi puro fruit bearing. So, maganda din naman ng fruit bearing. Tingnan natin. Para sa akin mas gusto ko ang mga fruit bearing kasi mas masarap sa mata tingnan, lalo na po pag may mga bunga ano. Bala kong bumili ng rambutan, yung malaking malaki, yung 2,500 mga farmer. Ang laki na. Namumunga na. Bala kong itanim dyan sa may tabi ng duhat na malaki. Kasi may lilim eh. Malay natin, di ba? Oop. Iwas-iwas, mga madaling duhat. Natin itong part na to. Tama din naman si Renzo. Ang ganda rin naman tingnan po pag nakaganon ano. The problem is paano niya kaya titirahan yan? Alam niya yan. Lateris, oh, pangit na rin naman, di ba? Kung papaputol natin kay Kongkong yan, matatagalan pa si Kongkong. Matigas yan, ang lateris. Buti na lang naagapan ko yung duhat. Kaya pala sabi ko parang aakyat ako, kasi sinabi ko sa kanya, tibagin mo na yung mga puno na yan. Hindi ko naman nasabi na may ititira. Buti na lang umakyat tayo. Luto ako ng sweet and sour. Laking bisugo. Inabili namin sa Subic. Sa Subic pa po. Laking bisugo.
iwasan yan. Galing din ang bako, ano? Excavator. Malaki naman puno kasi yan, duhat na yan na ititira natin eh. Malaki yan. So dito baka puro na lang fruit bearing na hindi naman ganon. Alam mo na, pag lumapad pa po ito mas maganda eh. Sabi ko nga, ang ganda rin sana kung may akasya pa ditong isa eh, na matatanim tayo. Dati po kasi ito may akasya. Saan ba yung akasya? Dito. May akasya ditong malaki. Disgrasya lang po ng ano. Kaya dati pagka naglakad ka po dito, ang laki ng nasasakop niya. Doon hanggang doon, may lilim. Ang gandang tingnan. Yun nga, nadali po ni Ulysses yung anong yun, akasya na yun. Nabuwal talaga. Yan. Pero doon maglalagay tayo isang akasya doon sa may Kamachili na yun, isang malaking akasya para palalakihin natin. Sandali lang yan. Kung mayroon pa po tayong social media, YouTube at may mundo pa noon after 5 years di ba? Tingnan natin. So ayun lang naman po. So ayan mga ka-farmer, yan po ang ating activity ngayon. Hindi ko lang alam po kung hanggang saan po ang gagawin niya, pero ito ayan, ayusin din po ito. Ayusin niya rin yan. So abangan na lang po natin. Ako'y anong oras na ba? 12:45. Ayan, nanonood ako ng basketball. Naisahan yung Boston Ayaw ko makalusot yung Boston kasi pag nakalusot po ang Golden State, mahihirapan sila sa Boston. Di nila kaya. Wala silang malaki So kahit tinalo na nila yung 2002, iba po ngayon. Kaya medyo mas maganda ng ibang makapasok. So ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay.